paaralan ni Rizal ay nagsimulang magklase noong Enero 1894 at tinanggap ang mga batang lalaki bilang mga intereno o boarder. Ang mga formal na meeting ng klase ay idinao sa malawak na beranda ng Casa Residencia. Ang Casa Quadrada at Casa Redonda ay nagsilbing dormitoryo, bagamat karamihan sa mga bahay na ito ay ginawa halos sa kahoy at nipa. Handa na silang matugunan ang kanyang paaralan. Inihanda ni Rizal ang kanyang listahan ng mga huwarang paksa ayon sa mga pangunahing pangangailangan ng kanyang mga estudyante. Madali para kay Rizal na ipatupad ang kanyang kurikulum dahil habang nasa Hong Kong, nagbigay siya ng posibilidad para sa isang kolyego modernong makabagong paaralan. Kahit hindi na itulak ang kanyang plano sa Hong Kong, nagawa niyang ipatupad ito sa dapitan. Ang kurikulum ni Rizal para sa kanyang paaralan sa komunidad ay makikita sa ating kasalukuyang sistemang edukasyonal. Ang pagbabasa at pagsusulat ng mga susi ay nagpapasiya sa mundo ng kaalaman. Kaya nga, tapat na itinuro ni Rizal sa kanyang mga estudyante na magbasa at sumulat ng Espanyol sa Ingles. Ginamit niya ang kanyang professional na calling card para ituro sa kanyang mga estudyante ang wikang Ingles. At palinitan pa niya ang lumang mga tarheta bilang mga flashcard na may nakasulat na mga salitang Ingles. Natagpuan ng kanyang mga estudyante ang kanilang kaalaman tungkol sa English na kapaki-pakinabang, lalo na nang ang Pilipinas ay kontrolado ng mga Amerikano. Gusto ni Rizal na malaman ng kanyang mga estudyante ang mga lugar at puwang sa paligid nila. Gamit ang salamin na ibinigay sa kanya ni Ferdinand Blumentritt, ipinakilala niya sila sa iba't ibang lugar at tampok ng mundo. Ipinakita pa niya sa kanila ang mga tampok sa heograpiya ng Mindanao sa pamamagitan ng paglikha ng mapa ng mga bato at lupa sa harap ng simbahang Katoliko. Itinuro din ni Rizal ang matematika na kasama ang ari-arian, algebra at geometry. Nagturo siya ng geometry sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang hugis at laki ng kanyang nipa. Ang mga halimbawa ay Casa Quadrada, parisukat, Casa Redonda, pequeña, hexagon at Casa Redonda, octagon. Ang kasaysayan ay nagpapaalam sa atin tungkol sa ating nakaraan, tinutulungan tayong maunawaan ang kasalukuyan at inihahanda tayo para sa hinaharap. Isa sa mga pinakamalaking kontribusyon ni Rizal sa larangan ng kasaysayan ay ang pag-aanot ng Sucesos de las Islas Filipinas ni Antonio de Morga na inilathala noong 1890 pagkaraan ng 3 taon. Tinangkang banggitin ang kanyang anotasyon ng suksesos ngunit hindi na itulak ang binalak na refutasyon. Bilang guro at mananalaysay, madaling ituro ni Rizal ang kasaysayan sa kanyang mga estudyante. Itinuro ni Rizal sa kanyang mga estudyante na maunawaan at iakma sa kanilang paligid na binubuo ng mga halaman at hayop, natural na lakas at anumang bagay na nagmula sa kalikasan. Ginabayan sila ni Rizal sa pag-unawa sa kalikasan sa pamamagitan ng pagpapakita ng aktwal na espesimen ng mga hayop na nakolekta niya at sa paglalahad ng kanyang mga estudyante sa kapaligiran. Kalaunan ay sinamahan siya ng kanyang mga estudyante sa pagkolekta ng iba't ibang flora at fauna. Hindi lamang pinatalas ni Rizal ang isipan ng kanyang mga estudyante, kundi maging ang kanilang mga kasanayan. Tinuruan niya sila kung paano gumawa ng agrikultura at pagtatayo ng mga proyekto. Inutusan niya silang magtayo ng isang panaginaw na gawa sa mga bato at dam na maglilingkod bilang sistema ng tubig sa kanyang ari-arian sa Talisay. Natapos nila ang proyekto sa isang magandang paraan. Itinuro din niya sa kanila kung paano lumikha ng mga kahoy. Ang gymnastics na bumubuo ng kahusayan, pagkamayabong, tamang fisik at kahit tiwala sa sarili. Tiniyak ni Rizal na alam ng kanyang mga estudyante kung paano gamitin ang mga singsing, bar, dumbbells at barbells. Bukod pa rito, tinuruan niya silang makipagbuno, mag-fencing, tumakbo, lumangoy, magluto at magbundok. Ang mga estudyante ni Rizal ay mga batang edad 12 hanggang 16 na taon. Karamihan ay nagmula sa Mindanao at ang ilan ay mula sa Luzon. Tinawag sila ni Rizal na chicos at hahatiin ayon sa kanilang taas. Grandes, malaki at pequeños, maliit. Ang pinakamaliwanag sa kanyang mga estudyante ay tinawag na emperador. Si Rizal ay mahigpit magdisiplina. Gusto niyang maging matuwid ang kanyang mga estudyante at magkaroon ng magalang na propesyon. Marami sa kanyang mga estudyante ang naging matagumpay sa kanilang larangan bilang mga tagapaglingkod at profesional. Ang ilang estudyante ni Rizal ay si Jose de Asinerio, Jose de Caancan, Jose C. Dalman, Fernando E. Egea, Catalino B. Sina Galimit at Gregorio Lumasad. Si Rizal ay nabuhay sa pamamagitan ng kaalaman at mga kasanayang itinuro niya sa kanyang mga estudyante. Nang simulan nila ang sarili nilang pamilya,
Ipinasa nila sa kanilang mga anak ang mga pinahahalagahan at karunungang natutuhan nila mula kay Rizal. Ang kanilang mga ina po ay ngayon ang tagapagmana ng pamanan ni Rizal. Ang ilan sa mga lugar at institusyon sa Zamboanga del Norte ay pinangalalang Jose Rizal and Jose Rizal's Students. Ang modernong kolehiyo ni Rizal ay hindi na plano. Dinala niya ito sa buhay sa pamamagitan ng pagsisimula ng sarili niyang paaralan sa Dapitan. Bilang batayan para sa kasalukuyang sistemang pampublikong edukasyonal, ang mga plano ni Rizal para sa kanyang ideal na paraan ay patuloy na naglalatag ng mga henerasyon ng mga kabataang Pilipino.